Isang bigating tournament na naman po sa Amerika ang nagsimula. Ito po yung American Cup 2025. Ayan po yung lineup po. Anyan si Fabiano Caruana, JM Hikaru Nakamura, Wesley So, Lebon Aronian, Dominguez, Sebian, Ray Robson, Abi Manyum Mishra. So, ang format po nito, double elimination. So, may dalawang laro po ng standard. Kung sino maka 1.5, panalo. Pag nag 1-1, mauwi sa 15 minutes plus 10 na rapid tie break. Pag natalo ka, mapupunta ka naman po sa parang loser's bracket na kung saan 25 plus 10, dalawang laro ang lalaruin. Tapos pag natalo ka pa doon, uwian time ka na. Ipakita ko po yung bracketing. So, quarterfinals po ngayon, magkalaban Hikaru versus Abi Manyum Mishra. Si Wesley naman, kalaban niya si Dominguez. Hirap siya dyan kay Dominguez, madalas eh. At si Levon, kalaban niya si Sam Sebian. Tapos si Fabiano, kalaban Ray Robson. Ayan. So, lahat naman niya malalakas. At ang game na i-analyze natin, yung laro po ni Grandmaster Wesley So kay Lenier Dominguez. Na kung saan, grabe accuracy nito. Papakita ko pagkatapos. Puti po si Wesley. Nag-C4 po yan. Sinagot ni Dominguez ng E6. Bakit? Paborito po kasi ni Dominguez pag nag-D4 ka, ganun. Tapos kinakapture niya. Si Wesley umiiwas doon, nag-Knight C3. Pagka Knight C3, nag-Knight F6, aba. Talagang inaantabayanan niya yung D4 eh. Tapos gaganon yan eh. Na sinagot ni Wesley ng Knight lang po sa F3. At nag-D5 na nga yan. Pagka D5, Wesley So napilitan na mag-D4. Pag hindi kasi siya nag-D4, siya mag-D4 dyan eh. Ngayon, ang pinagkaiba niyan, pag kinapture mo ngayon, may E5 immediately, no? Kasi nga, walang B5, may knight eh. Tapos tutula ka na ganun, tapos babawiin na ganun. Anyway, ang ginawa, nag-bishop B4. Ayun. Anong pinagkaiba niyan? Pwede na pong kainin ngayon kasi pagka-takes mo, E4 ka, pwedeng depensahan ito ng B5. Nakapin kasi yung kabayo. Kaya ang ginawa, nag-queen A4 at yan na po yung tinatawag nilang Ragusin defense. Na kung saan pasado yan knight C6 kasi makakain po yung bishop. Tapos E3 lang. Tumira po ng castling. Queen C2 lang. Linya po yan kasi wala nang ginagawa yung queen doon. Di na pin yung knight kaya umatras na. And then nag-rook E8. Ayan, preparasyon po yan para pag nabuksan, eto. Kung papansin niyo, bilis tumira na Dominguez. Ang time control, di ba? 1 hour and 30, 1 hour and 32 pa siya. So, preparado si Dominguez. Tumira po ng bishop D2 na sinagot ng A6. Para saan yung A6? Bakit biglang tumira ng pawn sa Gedli? Kasi po, kaya nag-bishop D2 yan para kinapture, develop yung bishop, di ba? Bakit kakapturein yan? Kasi po mag-A3 yan. Ayun. So, pagka A3, hindi niya kakainin yan. Dahil nga, magiging pair of bishop. Aatras po yan sa D6. Eh, para saan yung A6 ngayon? Para wala pong knight B5, ma-pressure yung bishop. So, yun po yung reason ng mga pawn sa Gedli na tira. So, ang ginawa po dyan, nag-H3. Oh, coach, ang labo naman yan. Pawn na naman sa Gedli. Bakit hindi dinevelop? Ganyan po talaga yung ganitong klaseng setup ng opening. Hindi po ginagalaw basta-basta yung bishop na to. Bakit? Kasi pag ginalaw po itong bishop, titakes po ito, matetempuan, kakapture ka na naman. So, ang gusto mangyari ni Wesley, ikaw na kumapture. Kasi ang pinaka-idea talaga dito, kadalasan po ng, ng black. Pagka takes, mag-E5. Pero hinihintay niya muna gumalaw. O, kaya nag-H3. O, pahiyang lang yan natira. So, kasi wala siyang magawa eh. Kailangan niya mag-E5 para mag-develop eh. Di ba? Eh, kaso yung H3, napaganda pa nga. O, hindi ka makalagay dyan. O, bantay sarado. So, kakainin niya yan eh. Kaso, sabi ni Dominguez, aba, ako din. Hindi ko kainin yan. Tapos, Wesley So, ako din. Hindi ako mag-develop bishop. Kainin mo na kasi. Tapos, tingnan niya, oh, nag-H6. Talagang ayaw nila parehong i-takes o igalaw yung bishop, no? Talaga naghihintayan. So, pagka H6, si Wesley, hindi na po nakapaghintay. Sinipab niya na. Kasi yan naman ang number 1 engine move talaga. So, masyado na siyang na-delay, C5 na to. Pagka C5, nag-bishop F8, and then nag-knight po sa may E5 na kung saan lahat po yan ay linya pa rin. At pagka knight E5, capture, takes, and then tumakbo yung kabayo sa E4 na kung saan, coach, libre yung pawn na. O, libre yung pawn sa may E4 kaso may bawi dito. Kaya ang ginawa, bishop lang po sa A5. At lahat po yan ay linya pa rin.
At kung titingnan nyo si Dominguez, 1 hour and 25 minutes, mukhang alam niya ito. Kasi 5 minutes pa lang nababawas sa kanya, move 16 na po eh. So, ang tinira niya, Queen C8. Pagka Queen C8, Wesley nag-G4, which is intending to go Bishop G2 para mapabagsak yun. Na sinagot lang ng Bishop C6. Ayan, nag-develop, dumipensa sa pawn, and then Bishop G2 na nga, tapos nag-Rook D8 lang. At sa maniwala kayo sa hindi, may isang laro dito na nangyari na before, parehong-pareho. Kaya ako, curious ako, sinilip ko na, kaninong laro ba yan? Laro ni Wesley So. Laro ni Wesley So kay Bidit Santos Gorati na kung saan napanalo ni Wesley. Pero, fina-follow ni Dominguez. Bakit? Eh, pakita ko. Kasi pagka Rook D8 capture, yan po mismo nangyari. T-nakes. Tapos, nag-bishop takes. Kinapture. Takes. And then, nag-bishop takes C5. Kinapture po yung B7. Ganyan na ganyan. Nag-rook doon. Aba, binigay yung pawn sa C7. Kinapture. Takes kasi may bawi doon. Pagka takes doon, nag-castling po si Wesley. So, sa ngayon, 1 pawn up si Wesley, no? Pero babagsak to. Ang nangyari nung nakaraan, ang tinira po ni Bidit, Rook C2, na kung saan na ipanalo ni Wesley. Kasi, pag Rook C2 po, ang threat niya, bago niya sana kainin to, may threat doon para hindi makapag-Rook A1, no? Nanalo po si Wesley doon. Kaso, preparado si Lenier Dominguez masyado. Sabi niya, alam ko na to, kinapture lang po yung pawn eh. Pagka-take sa pawn, nag-Rook na nga doon, umatras lang. Pagka-take, so, 1 pawn up si Wesley, di ba labang? Hindi, equal lang pala yan. Pasok pala yan lahat sa linya ng engine na kung saan may Bishop H4. Ang ganda ng Bishop H4. Talagang tabla. Kasi di madepensahan yung pawn. In F4 na nga lang po yan. Pagka F4, check, takbo, capture. O, equal na. Siyempre, Wesley magpipilit pa, tumulak, nag-bishop doon, chumek, umangat, umilalim yung tore, at hindi madepensahan yan, persalo kung counterplay na gano'n, na kung saan, kinapture pa rin ni Wes. Pagka takes ni Wes, libre yung pawn. O, ano mangyayari dyan? Parang losing ka, hindi. Kasi kakainin lang yung pawn na ito. Siyempre, hindi mo pwedeng i-rook takes ngayon ito, no? Kasi capture yan, pro-promote, kaya bishop takes. Anong pinakaiba? Pagka E7, may check. Pagkapunta doon, ayun, rook behind. At ang next move is gaganito. Kaya mapipilitan kang i-promote na yan para makain mo yung bishop. At ito po ay nauwi na sa tabla. Grabe yung preparasyon ni Dominguez. Binigyan niya ng improvement yung dating laro ni Wesley. At nauwi na nga ito sa tabla. At alam nyo ba, yes, tabla to. Sabihin nyo boring. Pero anong magagawa nyo kung ganito po ang accuracy nila? 99.6 si Wes at si Dominguez na preparado 99.7. Engine na yan eh. Wala, engine na yung mga ganyan. Ibig sabihin, grabe yung home preparation nila. Actually, may isa akong GM na narinig, no? Si Topalo Bata, nakita ko yung isang quotes niya. Sabi kasi nila daw, dahil sa engine na yan, babagsak daw yung chess. Pero, ang sabi ni Topalo, hindi totoo. Tuloy-tuloy ang chess. Ang problema nga lang, mawawalan ng advantage yung mga creative na player. Bakit? Kasi because of the engine, level-level na lang sila. Kahit gaano ka pa creative, yung engine ipapakita sa akin kung ano yung tamang play. So, ganun daw ang mangyayari. At medyo boring pag ganun. Kaya nauso tuloy yung freestyle eh. Anyway, silipin din po natin yung game ni Hikaru. Ito po, kalaban niya po yung youngest na naging Grandmaster sa buong mundo na si Abhimanyu Mishra. Nag-post po kasi si Hikaru na magre-retire na daw ba siya. Kasi nabobogart na daw yung mga tira niya. Ano bang nangyari? Medyo bibilisan ko lang. Ayan, Katalan po ang nangyari. Pinasok nila itong drawish line na Katalan. Pero kahit naman kasi drawish line, alam ni Hikaru na bata yung kalaban niya. Ayan, inikot-ikutan niya yan. So, sobrang daming moves nito. Ayan, paikot-ikot lang. Ayan, umatake doon. Pero wala eh. Talagang solid yung ganyang Katalan eh. Popular yan na nauwi sa tabla. Very equal. Ayan, eto, paikot-ikot lang. Tingnan nyo walang masyadong improvement yan. Ikot-ikot lang. Ayan, gugulo-gulo lang. Kaya nangyayari, ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Ang tagal, ang daming moves nito eh. Umabot to ng 90 moves. Pero kasi ganito yung nangyari.
Nung napalit yung Reyna, equal pa rin po yan Pero dito, ayan, kinapture ni Hikaru doon, tapos nag-rook lang sa B1. Dito po nakakuha ng slight advantage si Hikaru. Kahit na po ang nasa open file is si Abimanyu Mishra, B4 is paparating. At ito pa nga nangyari dyan, nag-King G8 na lang yan, tapos B4. Pumasok yung Tori doon, mali pa nga. Ang tamang tira daw po is capture. Tapos pagka-takes mo, Rook C6, depensahan mo lang. Tapos gaganon. Ayan, drawish pa rin yun. Yun ang sinasabi. Pero ang ginawa kasi ni Abimanyu Mishra ito, kasi time pressure na si Mishra. Less than 2 minutes. And tina-time attack ni Hikaru. So, kinapture po yan, takes, and then nag-king move, which is mali. Lamang na daw si Hikaru, masasabing winning. Ito daw po agad ang itira. Bigay mo yung pawn, pero pagka-takes dito, babagsak pa isa, mag-1 pawn up ka, tapos may pressure ka pa doon. Kaso, ang tinila ni Hikaru, nag-king move. Ang bilis yung pantiniro, nagganon, takes, tapos nagtulak. Gumanon, which is bad daw. Ang tamang tira daw is king F8. For some reason, king F8, no? Ba't kaya king F8? Pagka rook takes, rook B8 lang, rook behind. Walang yan, no? Drawish daw yan. Anyway, nag-G6, which is very typical. Si Hikaru, tira na ng tira. Gumanon, nag-depensa, king move. Ayun, at babagsak yung pawn. Ayun, bumagsak. Pero bumagsak din to. Pero tingnan nyo kasi yung structure. Winning to sa white. May ganito po check tapos ganun. Kaso hindi nga ginawa ni Hikaru yan. Comedy nga si Hikaru, ito tinira niya na naganunan siya. Good move. Check, ganun. Bumalik, kinapture, takes, gumanon, umilalim. At nag-1 po na, pero drawish pa rin yan. Kaso, takes, ganun. Ayan, kinapture, takes, gumanon, rook D5, gumanon, mali. Ang tamang tira po, king F6, lumapit ka na. Eto mali. Eto yung last chance ni Hikaru dito. Winning na po ito. Ano to simple endgame to. Ano bang gagawin mo? Itulak mo lang yung pawn, panalo ka na. Kasi nakatopan na basically yung king. Example po, tulak yung pawn, lumapit ka, check. Tapos angat lang yung king. Nakatopan na po yan itutulak mo na yan dahan-dahan. Winning na. Tingnan nyo, namumuti na yung bar. D5 lang D5. Pero si Hikaru, 3 minutes mahigit pa. For some reason, ewan ko anong sumanib sa kanya, tinulak niya to. Tinulak niya yan, edi kinapture lang. Tapos pagka-takes, tinirahan lang po siya ng king move. Nakalapit yung king. Gumanon, tapos boom, nabantayan siya. Paano nabantayan? Hindi po makapag-improve yung king niya na makalapit. Kaya drawish yan. Ang ginawa niyan, nag-king move. Ayan, king move lang. Saka siya nagtulak. Pagkatulak, king move lang ulit. Hindi na po aalis yung Tori dito. Ganyan ang mangyayari dyan. Hindi aalis, babantayan yung king mo, di ka makakatawid. Ngayon, every time itatry mong ipalit yung Tori, pakita ko lang kung saan pa pwede ipalit yung Tori. Wala, ayaw niya man lang itry ipalit. Nagpabalik-balik, nawi sa tabla. Pero ipakita ko lang kuwari, itry niya ipalit yung Tori. Kuwari, gumanon. Okay, balik sa kabila. Ipalit natin yung Tori. Edit tabla agad kasi kakapture lang yan. Tapos pagka-takes mo, king E7 easy draw. Hindi maka-improve yung king. Meron pang isang try. Coach, edi itulak mo na lang. Ayaw mo palang i-improve Pag ganyan ka naman, rook H6. Ano mangyayari sa'yo? Itulak mo ulit, marurok behind. Tabla pa rin. Grabe yung nangyari kay Hikaru. Na kaya sabi niya, wala na. Return na ako. Ano na siya Parang, yung mga isip hindi niya na mapanalo Ewan ko ano nangyayari sa kanya. Sabi nila dahil na nag-asawa. Anyway, baka tumatanda lang din. Abangan na lang po natin yung mga susunod na laban. Ang pinaka-resulta po sa bracketing, pakita natin lahat. Ayan po, tabla lahat. Pati si Lebon tabla, si Pabi tabla. So, day 1, medyo nagkatabla-tabla, no? Anyway, abangan po natin yung game number 2. Bukas po yan. Second game para sa quarterfinals ng standard. Muli ito po yung coach, Billy Master, Daniel Causo. Hanggang sa mula pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Thank you po sa support. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.